Good morning, brilliant people. This is Jobert Pagazzi and welcome to Jobber Talks. In today's video, pag-usapan natin tong comment na ito kasi ang dami na po talagang nag-PM sa akin. Naghahanap na po sila ng mga update or new videos na pwede ko ma-create kasi nami-miss daw po nila yung aking Jobber Talks. Kaya eto na po mga my dear, gagawin ko na po ang inyong mga kahilingan, okay? Etong comment na to, kasi tinignan ko yung mga old videos ko kanina, nakita ko 'tong comment na 'to at saka meron akong gustong sabihin. Kasi eto talaga yung reality here in Taiwan. And as a former DepEd teacher, talagang masasabi ko yung big realization sa life ko na kasi dati po, 'di ba nagrereklamo tayo. Ako ha, I'm speaking for myself. Nagrereklamo talaga ako sa napakadaming mga lesson plan na kine-create natin sa Department of Education. Kasi para sa akin, it's already a burden to teacher. Not until the time makarating ako dito. Kasi nga sabi nga ng napakaraming mga foreign teachers na nakikita ninyo, wala pong lesson planning here. Totoo yan. Kasi po, nagle-lesson plan lang po tayo kapag meron tayong observation. And like once every semester or twice a year. Depende sa location mo. Depende sa lugar kung saan ka na-assign dito. But again, the point here is, magkakaroon lang po tayo ng lesson plan kung mayroon pong nag-o-observe sa atin. Kasi yun po din yung kanilang mga basis, okay? One of the requirements talaga yan kapag meron tayong observation here. Pero sa mga normal days natin here in Taiwan, hindi po tayo nag-create ng lesson plan. However, kung i-compare ko yung difficulty, para sa akin po, mas better na lang na marami akong lesson plan kaysa sa mag-create ako ng napakaraming PowerPoint presentation. Kasi in today's time, especially sa ating panahon ngayon, na napakarami na pong resources na makakukuha tayo ng lesson plan. 'Di ba? Isang click mo lang, for example, you ask ChatGPT and then ChatGPT will give you a lot of lesson plan for your lesson. And it's easy to compile them. Ang dali-dali na lang po talagang magbuo ngayon ng lesson plan. Kasi may guide po talaga, no? Ida-direct mo lang yung mga AI ngayon, mabibigyan ka ng napakagandang lesson plan talaga. So it's not a problem anymore. Kaya nga sabi ko, how I wish ganun yung kailangan dito, not PowerPoint presentation. Kung sasabihin mo sa akin, sir, meron naman po mga different sites na pwede nating puntahan to generate PowerPoint presentation. Tama po, meron po talaga even Canva, and so many others. Okay, nakakabuo. Even po si ChatGPT, nakabibigay po or pwede po tayong mag-generate doon ng PowerPoint. Tama? However, kasi yun pong PowerPoint na gagamitin natin dito is may standard po tayong sinusunod. At ito po ay mabusisi. As I said to you, hindi mo siya pwedeng ilapag diretsyo. Kasi pag mag-generate ka ng, for example, PowerPoint sa Canva, nakakakuha ka talaga ng magandang PowerPoint. But even yung ganong design, no, na na-generate ng Canva, hindi yun siya effective here. Kailangan mo pa rin siyang i-refine ng i-refine, i-modify ng i-modify. Kasi hindi siya applicable sa ating audience. Naintindihan? Okay. So kahit maka-generate ka man ng mga PowerPoint presentation sa mga AIs ngayon, you still need to modify that one and it will take you more time para matapos pa rin yan siya. Kasi nga, ang dami pong mga kailangang sundin, mga guidelines na kailangang i-follow para mabuo natin yung ating PowerPoint at maging suitable siya para sa ating mga audience here. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ito yung isa sa pinakamahirap na pagdadaanan niyo dito. I hope na pagdating niyo sa Taiwan, mapupunta kayo sa school na hindi ganito ang standard nila. Kasi may mga sinusuwerte din po dito na kung ano yung PowerPoint nila, yun na siya. Okay, fixed na siya. Hindi na magtatanong sa local teacher na why is this happening or why is this the content of your PowerPoint. Wala nang ganung mga Q&A. Like susunod na lang sa local teacher sa ibibigay mong PowerPoint. Good for you. Pero kung matapat ka sa school na ang dami pong question sa PowerPoint mo, ang daming suggestion na gagawin every time na naglabas ka na ng PowerPoint mo for that particular week, and then ang dami pa niyang ipapa-change, ang dami pa niyang ipapalagay, yun ang magbibigay sa iyo ng burden. Believe it or not, mahihirapan ka. Kasi po,
Okay lang sana kung yung preparation natin, isa or dalawa. Mas gusto ko nga isa. Isa, dalawa, tatlo, okay pa yan. Pero more than three, no. Mahirap talaga siya. Good for you kung kakayanin mo siya, pero sa case ko, hindi ko siya kakayanin. And for me, ayokong magkasakit. Ayokong ma-compromise yung health ko. Ayokong ma-compromise yung kalusugan ko just for the sake of fighting for that certain thing na sinasabi ng lahat na no, ipaglaban mo lang because at the end of the day magbabago din 'yan and so on and so forth. No, you cannot tell. Kasi what if mag-surrender yung katawan mo because of that responsibility that you have? Maibabalik mo ba yung katawan mo in a natural setting or a natural way? Yung kalusugan mo dati, maibabalik mo ba siya? Kasi aside from working so hard for your PPTs, yung mental stress na mabubuo. Kasi hindi mo na-satisfy yung audience, yung crowd, or somebody else na nagche-check yung mga kasama mo, for example. Mahirap po yan na sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, be careful sa inyong mga decisions po. Again, meron pong kasiguraduhan kapag nakapasok kayo sa TFA-TP, maganda ang compensation, maganda ang benefits and all. We are so much protected by the program kasi experience ko yan every time na may problema ako, hindi talaga tumatalikod yung TFETP sa atin. Talagang andun sila to support us, to understand our situation. But, yung araw-araw mo na pakikipaglaban doon sa mga partners mo, for example, if they're not good enough to deal with you, magiging forever mo siya na stress and magdi-disturb siya sa utak mo, 'no? Kasi ito yung magiging problema talaga natin dito. How I wish na pagdating niyo dito sa Taiwan, mapunta kayo sa school na mabubuti yung mga tao. Hindi natin sinasabi na kung ano na lang yung PowerPoint na maibibigay mo kahit hindi standard, iniintindi nila. Hindi yun ang punto natin. But dapat mapunta kayo or ipagdasal niyo na mapunta kayo sa school na bibigyan kayo ng enough na time para mag-recover, para matuto sa mga bagay-bagay. Kasi may mga schools dito na hindi makapaghintay. Like kakarating mo pa sa school, agad-agad gusto nila maging perfect yung ating presentation, maging maganda agad yung ating magagawang presentation para sa mga students. Yun ang nakakalungkot na anggulo na pwede nating tingnan dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, magdasal ng mabuti kasi iba-iba po ang kwento na ating mararanasan here. Iba-iba po ang sitwasyon na atin pong mai-encounter in this particular country. Okay? So kung nakapagdesisyon na po kayo na pumunta dito, eto po yung isa sa mga bagay na titingnan nyo as an angle talaga. Pag-isipan nyo po itong mabuti mga my dear. Mga my dear teachers, pag-isipan nyo itong mabuti. Lalo na po kung okay naman po ang compensation ninyo sa Department of Education right now or ano man po ang work ninyo sa Philippines. If okay po ang inyong compensation, I'd rather say manatili na lang po kayo dyan kasi baka po hindi nyo po kayanin ang isang taon here tapos nag-resign na po kayo. Anyway, pwede naman tayong bumalik sa Department of Education kung gugustuhin natin. Pero ang ang sitwasyon kasi parang naputol yung kung ano yung pinaglaban mo sa DepEd, especially kung meron na po kayong mataas na posisyon sa DepEd. For example, kayo na po ay master teacher or head teacher na po kayo or even teacher 3 na po kayo sa DepEd. Pagbalik po kasi natin sa Department of Education after our journey here, magbabalik po tayo or babalik po tayo sa teacher 1, 'di ba? So magsisimula kayo uli. So dapat po i-balanse niyo po ang inyong mga desisyon. Again and again, maganda po ang journey na ito para sa lahat, pero kailangan pong ihanda ninyo ang sarili ninyo na kung ano man po ang inyong ma-encounter here, alam niyo sa sarili ninyo na kaya po ninyong lumaban. Lalo na po kung kakasimula niyo pa lang. Kasi ako nung na-encounter ko yung mga ganitong problema, nakatapos na ako ng 3 taon. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na bago dumating yung araw na ito, nakapag-invest na po ako, nakapagsimula na po ako, may nagawa na po ako sa aking journey in this country. Malungkot isipin sa mga taong makakaranas nito, nakakarating pa lang nila sa Taiwan. Kaya dapat po ninyo itong pag-isipang mabuti. I'm just telling you the truth kung ano yung nangyayari here in this country. That's all.